Anong balita mga pare ko Isa na siguro si Kevin Durant ang isa sa pinakamaswerteng Olympic player dito. Paano ba naman? 4 kasing gold medal straight ang nakuha niya dito. Makakaya niya pa kaya sumali sa 2028 Olympic Games? At samantalang si Steve Kerr, mukhang hindi na siya dito ang magko-coach sa 2028 Olympic Games. Siguro naman, mapapaisip na si Jason Tatum dito sumali. Ito yung mga mapag-uusapan natin mga pare ko sa video na ito. Umpisahin na natin muna mga pare ko kay Kevin Durant. Simula nung umalis si Kevin Durant sa Golden State Warriors, simula noon ay hindi pa siya nakabalik sa NBA Finals. Subalit hindi naman ibig sabihin nun lalampa-lampa na ito. Isa pa rin naman si Durant sa best player sa mundo. Even the age of 35 years old, pwede pa rin naman siyang gawing number 1 option sa scoring ng isang championship team. Sa dalawang season nito sa Brooklyn Nets, nakapagtala ito sa average ng 29.7 rebounds, 6 assists per game. At last year sa Phoenix Suns, kaya na hindi naman ito number 1 option sa team, ay gumawa pa rin siya ng 27 points, 6 rebounds at 5 assists per game. At isang dekada na rin palang nakalipas nung makuha niyang regular season na MVP mga pare ko Kunting panahon na rin pala ito si Kevin Durant. Nasa 35 years old na rin kasi ito Pero may mas tiwala pa rin ang mga coaches ng Team USA. Lalo na ito si Steve Kerr, even mga fans. Kaysa kay dito kay Jason Tatum na nasa level na ng prime na. Ganun pa man, napapaisip na rin si KD ng retirement. Ang pahayag niya nga na the more tumatanda na siya at bumabata naman ang mga liga, ay mas madalas na siyang napapaisip sa retirement. Well, sa NBA naman ngayon, nag-uusbungan na nga mga bagong henerasyon ng mga players. Katulad nila SGA, Ja Morant, Edwards, Doncic, Wembanyama at iba pa. Nakita nga natin na winali siya ng rising star na si Anthony Edwards. Dito pa nga lang sa first round ng NBA playoff. Pare-pareho na nga sila nagiging matanda ni LeBron James, Stephen Curry at iba pa na napakahusay pa rin ng mga players. Pero subalit hirap na magkampiyon. Kaya na nga si Durant napapaisip na nga dito ng retirement. Dito na nagsisimula ang lahat. Kaya nga kapag yung isip mo ay hindi na kasing gutom at hindi na tulad noon. Kapag hindi ka na dedicated, dito na magsimula bumababa unti-unti ang mga level ng mga players mga pare ko Pero kung gugustuhin pa ni KD, kaya niya pang lagpasan ang Lolo Bronze sa pagiging matanda sa liga. Even pa nga sa spot ng shooters ay kaya niya pang mag-average ng 15 points per game. Subalit minsan naabot na si KD sa sitwasyon ni Paul Pierce na nag-uumpisang tagapalakpak na lang sa mga huling taon niya sa NBA. Kung ano man mga magiging desisyon niya ay susuporta man naman ito ng mga taga-suporta niya. At hindi rin natin maitatanggi na isa rin siya sa naging mahusay rin sa pagdating ng basketball sa liga. So dadako nga tayo sa mga coach mga pare ko Dito nga sa susunod na 2020 Olympic Games. Habang si Steve Kerr naman ay ayaw na ng additional stress. Most likely ay magre-retire na siya bilang national coach ng team ng US. Posible nga ang pinakamahirap na trabaho na bilang coach dahil bawal kang matalo. Kapag matalo ka, patay kang bata ka. Sigurado asahan mo mababatikos ka ng fans at media. Kahit nga na hindi nila nagawang matalo dito sa Paris Olympics. Pero hindi pa rin dito nakaligtas si Steve Kerr. Dahil ang mga pinag-usapan din ng mga fans yung mga hindi player na hindi niya ginamit. Dahil hindi ka nga mabibigyan ng mga credit kapag napapalibutan ka ng mga ganitong mga klaseng player. Kaya ang coach na inaasa na pumalit dito nga kay Steve Kerr ay ang Filipino-American na head coach ng Miami Heat and assistant coach ng Team USA na si Erik Spoelstra. Nakita naman natin kung paano niya na-handle ang star-studded lineup ng Miami Heat noon ang bilang pagiging batang coach. At nakita din natin kung paano niya nadala sa finals ang team na kulang sa talents ng Miami Heat. Ano bang mga masasabi niyo dito mga pare ko Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.